Ka-Express, Kai Soto, ano nga ba ang kulang? Buhay pa ba ang kanyang NBA dream? Ka-Express, eto ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban para kay Kai, pero kailangan na ng mas konkretong sagot kung gusto niya makapasok sa pinakamataas na liga sa mundo. Sa ating timeline, tandaan, matapos ang kanyang stint sa NBA Summer League noong 2023, kung saan hindi siya nabigyan ng full guaranteed contract, nag-shift si Kai sa international route, naglaro sa NBL Australia, at pagkatapos sa Japan B-League at patuloy na nag-develop ng kanyang game. Kasabay nito, naging bahagi rin siya ng Gilas Pilipinas, kung saan nakita ang kanyang impact bilang rim protector at inside presence. Pero dahil sa kanyang ACL injury nitong 2025, pansamantalang naantala ang kanyang momentum, isang critical setback sa kanyang NBA trajectory. So ngayon, ang malaking tanong, ano ang kulang? Una, consistency sa physicality. Sa NBA level, hindi sapat ang height na 7'3", kailangan ang lakas at bilis para makipagsabayan sa elite bigs. Pangalawa, modern skill set. Kailangan ni Kai na mas mapabuti ang kanyang perimeter defense, switchability at outside shooting, mga bagay na hinahanap ngayon sa modern centers. Pangatlo, exposure. Kahit may international experience si Kai, iba pa rin ang visibility kung consistent siyang makakaharap ng mga NBA caliber competition. Sa kasalukuyan, wala pang official NBA signing o training camp invite na confirm para kay Kai sa 2026 timeline, kaya malinaw na nasa development phase pa rin siya. Pero hindi ibig sabihin ito na sarado na ang pinto. Maraming players ang dumaan sa mas mahabang ruta bago makapasok sa liga at posibleng yon din ang landas ni Kai. At para sa Gilas, mahalaga pa rin ang kanyang presensya, lalo na't siya ang inaasahang anchor ng interior defense ng team kapag fully healthy siya. Ang kanyang development ay hindi lang personal, direktang konektado ito sa future ng Gilas sa international stage. Ka-Express, eto ang realidad. Buhay pa ang NBA dream ni Kai, pero hindi na ito basta hype, kailangan na itong patunayan sa performance, consistency at timing. Ang tanong ngayon, kaya ba niyang i-level up ang laro sa tamang oras para hindi tuluyang maiwan ang pangarap? Kay Soto, nasaan na nga ba ang level ng laro niya? Well, kung titingnan natin ang buong timeline ni Kai, malinaw na hindi ito simpleng kwento ng kulang sa galing, kundi kwento ito ng timing, development at sistema ng modern basketball. Balikan natin, matapos ang kanyang exposure sa NBA Summer League, kung saan limitado ang kanyang minutes at hindi siya nabigyan ng kontrata, agad siyang nag-pivot sa international path, naglaro sa Japan B-League, isang liga na kilala sa structured system at discipline style. Dito nakita ang improvement ni Kai sa efficiency, mas naging patient siya sa offense, mas naging sulit ang rim protection, at mas naging aware sa positioning. Pero Ka-Express, dito papasok ang unang malaking issue, pace ng development. Habang ang ibang NBA prospect ay dumaan sa G-League o high-level European competitions na mas malapit sa NBA style, si Kai ay nasa liga na hindi kasing bilis o kasing physical ng NBA. So ibig sabihin, kahit nag-improve siya, hindi fully na-simulate ang intensity na kakailanganin niya sa NBA level. Pangalawa, role limitation. Sa kanyang mga naging team, kadalasan traditional center ang kanyang role, rim protector, lob threat at low post option. Pero sa modern NBA, ang centers ay inaasahang kayang mag-switch sa mga guards, mag-spacing sa three-point line, at mag-handle ng bola sa high post. Dito nagkakaroon ng gap sa laro ni Kai, hindi dahil wala siyang skill, kundi dahil hindi pa ito fully developed sa actual game situations. Pangatlo, injury timeline. Noong 2025, nangyari ang kanyang ACL injury na nagpatigil sa kanyang momentum, isang napakalaking factor sa development ng isang player na nasa borderline NBA level. Bawat buwan ay mahalaga. Ang pagkawala ng halos isang season ay malaking setback, lalo na kung ang goal ay makapasok sa liga na sobrang bilis ng turnover ng talent. Ngayon, habang bumabalik siya sa kondisyon, ang focus ay hindi lang recovery, kundi reinvention. Kailangan niyang ipakita na hindi lang siya bumalik sa dating level, kundi nag-level up pa. Ito ang critical phase kung saan maraming players ang nag-fail o nag-breakthrough. Para sa Gilas, malaking bagay ang progress ni Kai dahil siya ang inaasang defensive anchor laban sa mas malakas na international teams. Pero para sa kanyang NBA dream, hindi sapat ang pagiging dominant sa FIBA setting
kailangan niyang patunayan na kaya niyang mag-adapt sa mas mabilis, mas physical at mas versatile na laro. Sa puntong ito ka-express, hindi pa sarado ang pintuan, pero malinaw na nasa critical stage na si Kai. Hindi na ito tungkol sa potential, kundi tungkol na ito sa transformation. At ang susunod na tanong, handa ba siyang baguhin ang laro niya para tumugma sa hinihingi ng NBA? Well, kung may kulang man kay Kai, ano nga ba ito? Sa konkretong aspeto, himayin natin ang direktahan dahil sa puntong ito ng kanyang career, detalye na ang labanan para kay Kai. Unang-una, lateral quickness at perimeter defense sa NBA, hindi na sapat na magaling ka lang sa ilalim. Ang mga centers ngayon ay kailangang kayang sumabay sa mga guards sa pick and roll switches. Sa kasalukuyan, ito ang isa sa pinaka-critical gap sa laro ni Kai. Kapag nailabas siya sa perimeter, doon siya natitest at dito kailangan ang improvement sa footwork at agility. Pangalawa, physical strength. Kahit may height advantage si Kai, ang NBA big man ay hindi lang matatangkad, malalakas at explosive din. Kailangan ni Kai na magdagdag ng functional strength para hindi siya matulak sa ilalim at para mas maging effective siya sa rebounding at interior defense laban sa elite competition. Pangatlo, offensive versatility. Sa modern game, ang big man ay kailangang may outside shooting o kahit consistent mid-range threat. Sa ngayon, may flashes si Kai pero hindi pa ito consistent weapon. Kung ma-develop niya ang shooting range niya, lalaki ang kanyang value bilang floor spacer, isang bagay na gustong-gusto ng mga NBA teams. Pangapat, exposure at system fit. Maraming NBA teams ay hindi lang tumitingin sa talent, tinitingnan din nila kung paano mag-fit ang player sa sistema nila. Kung si Kai ay makakapasok sa isang sistema na gumagamit ng traditional center, may chance siya. Pero kung ang team ay heavily switch-based at pace and space, kailangan niyang patunayan na kaya niyang sumabay. Sa usapin ng timeline, wala pang confirm na NBA training camp invite o kontrata sa kasalukuyan. So ibig sabihin, ang focus ni Kai sa ngayon ay patuloy na development sa international leagues at pag-rebuild ng kanyang form pagkatapos ng kanyang injury. Para sa gilas, nananatili siyang mahalagang peraso, lalo na sa interior defense laban sa mga bansang tulad ng Australia at New Zealand na may physical bigs. Ang kanyang performance sa international stage ay maaring maging platform para muling mapansin ng mga NBA scouts. Pero ka-express, ito ang pinaka-importante, ang NBA ay hindi lang tungkol sa galing, ito ay tungkol sa readiness sa tamang oras. Maraming players ang may talent, pero kakaunti ang tumatama ang timing. Kaya ang tanong, sa dami ng kailangang i-improve at sa bilis ng takbo ng global basketball, mahahabol pa ba ni Kai ang kanyang NBA dream o kailangan na niyang mag-redefine ng kanyang legacy sa ibang stage? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.